Kapapasok lamang po ng mainit na balita, Senator Pia Cayetano, new chair Blue Ribbon at Lacson magiging vice chairman. Alamin ho natin ang lahat ng mga detalye. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. May justice be served. Muling nanawagan si Senator Risa Hontiveros kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na at makipagtulungan sa mga autoridad. Kasunod ito ng utos ng Department of Justice sa Philippine Law Enforcement Agencies na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Hontiveros, the rule of law should always prevail. Dapat manaig ang pagrespeto sa batas at prosesong legal. Sabi ni Hontiveros, inuulit ko ang aming panawagan kay Senator de la Rosa. Igalang ang batas at mag-submit at makipagtulungan sa mga alagad at proseso ng batas. Okay? So, yan na, mayroon ng utos ang DOJ. Utos sa PNP, utos sa NBI, and I don't know, other law enforcement agencies. Hulihin si Bato. Ayan na. So magkakaroon na ng manhunt, nationwide manhunt operation. So, mga ganitong panawagan, I don't know kung may epekto ba yan sa Bato. Kay Bato, I think may 5 senador nag-file ng resolusyon sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, Soto, Lacson, Hontiveros, Pangilinan, and Bam Aquino, nag-file sila ng resolution for Bato to surrender. Reaction doon is, si Lacson has the audacity to tell Bato to surrender. Nakalimutan ata niya yung ginawa niya nung Arroyo administration, mayroon din siyang warrant of arrest. Anong ginawa ni Lacson? Nag-surrender ba? Hindi. Nagtago. Lumabas ata ng bansa, may information is right, parang sa Hong Kong siya nagtago. Pinabayaan muna niya, pinalipas niya na mag-change of administration, kaya nung Aquino administration na yon pinabalik at napawalang visa yung warrant of arrest, kaya nakabalik siya. Kung ginawa ni Lacson yun nung una, bakit hindi pwedeng gawin ni Bato? Kanya-kanyang diskarte yan . Kaya marami ang galit kay Bato. Bakit? Dahil kay Bato, yung ginawa niyang biglang pagsulpot sa Senado at bumoto, nagkaroon ng kudita, kaya naagaw ang liderato sa Senado. Kaya may nabuong Brave 13. Nako, delikado sila ngayon sa Brave 13. Bakit? Maraming plano nila, yung mga anti-Duterte forces or diehard Duterte haters, maraming nadiskaril. Una, yung plano nila, yung impeachment ni BP Sara, with Brave 13 na nandyan, sigurado mananalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial. Kasi lumalabas, wag na natin paligoy-ligoy pa, mga diehard Duterte supporters yung Brave 13. So, impeachment, wala na, zero. Kaya ang gagawin sana nila, term extension. Magkaroon ng constitutional assembly para baguhin ang konstitusyon. Walang national election sa
28, meron lang yung mayors, governors, mayors, pababa. Kailang congressman, senators, presidente, walang eleksyon sa 2028. Yun ang plano nila. Gagawin nila yan kung magkaroon ng constitutional assembly, magsama ang mga senador at kongreso as a constituent assembly para baguhin ang konstitusyon. Kaya lang, pwede lang yan kung nagkakasundo ang Senate leadership at ang mga kongresista. Kaya nilang gawin yan kung walang kuditang nangyari. Nang dahil kay Bato, napatalsik si Soto. Iba na ngayon ang majority. Brave 13 na. Mangyayari pa ba ang kanilang term extension? Mangyayari pa ba ang kanilang Constituent Assembly kung hindi papayag ang Brave 13 ni Cayetano? Wala na. Diskaril ang lahat. Kaya at all cost, huliin si Bato! O sige, huliin nyo. Nasaan ba siya ngayon? Bahala kayo. Buong Pilipinas, manhunt. Hindi nyo nga nakaya si General Bantag up to now. O, nasaan si General Bantag? Ito, hindi nila alam. May nakausap ako last year ba, taga Cordillera, tinanong ko, nasaan si DJ Bantag? Nandun lang sir, pamotor-motor lang. Bakit pamotor-motor lang? Baka mahuli siya. Sir, pinapabayaan lang eh. Yeah, last year, taga Cordillera, nakausap ko. Nagbakasyon siya dito sa Mindanao. May suot akong t-shirt na DJ Bantag. Nandun ang mukha ni DJ Bantag. Linilapitan niya ako. Sir, kaibigan ba kayo ni General Bantag? Itong t-shirt nito, binigay niya. Kayo, napag-usapan namin tungkol kay DJ Bantag. Kaya napag-alaman ko, nagmotor-motor lang daw at pinapabayaan. Hindi nyo nakaya si Bantag. Itong pa si Bato pa kaya. Kaya, ito na, exciting. Search for Bato. Sino kaya ang makakahuli sa kanya? Sige, Senator Risa, dagdagan mo ng dasal. Damihan mo ng dasal. Kaya baka mamaya nagdarasal din sa Bato na itago siya ng Panginoon. Di, magdasal ka na i-allow ng Panginoon na mahuli siya ng authorities. Kung nagawa ni Lacson noon na nagtago, lumabas siya nung nawala ang Arroy administration, Diyos na lang ang bahala kung i-allow niya na magtago ngayon si Bato, lalabas na lang siya sa 2028 pag upo ni VP Inday Sara as President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.